Kamusta? May anime Tagalog recap nga pala. Sa nakaraan, nakilala natin ang isang batang lalaki na nagngangalang Seth. Siya ay nagkaroon ng sumpa at naging isang salamangkero matapos siyang mahipo ng isang halimaw na tinatawag na Nemesis. Ang mga salamangkero ay kinatatakutan dahil sa sumpang ito at iniiwasan. Si Seth at ang kanyang mentor ay hindi maganda ang trato mula sa ilang mga tao sa baryo, ngunit sa huli ay nailigtas niya sila. Sumumpa siya na hindi na niya hahayaan na gawin ulit ito sa kanila at naglakbay siya upang hanapin ang pugad ng Nemesis. Ang kwento ay nagpapatuloy habang si Alma ay nakipagkita sa awtoridad sa Nemesis researcher na ang pangalan ay Doc. Ipinaliwanag ni Doc na pinadala niya ang kanyang assistant upang makipagkita kay Alma, ngunit ngayon ay napagtanto niya na mukhang nawawala ito. Pinapaalala ni Alma sa kanya na hindi niya ito babayaran hanggang hindi natatapos ang trabaho, kaya nagtungo si Doc upang hanapin ang labi ng Nemesis bago ito makuha ng Inquisition. Umaasa si Alma na si Seth ay okay lang sa kanyang paglalakbay, ngunit nakita natin na siya ay nasa loob ng isang ship ng Inquisition at tinatanong kung bakit siya inaaresto. Handa si Seth na labanan sila at napagtanto nila na ginagamit niya ang isang kakaibang pamamaraan. Dumating si Captain Dragunov ng Inquisition at sinabi sa kanya na pumunta si Seth papunta sa kanilang ship. Akala nila ay kaduda-duda siya kaya sinubukan nilang interogahin siya, ngunit lumaban si Seth. Napansin ni Dragunov ang mga sungay ni Seth, at sinubukan nitong ipaliwanag na hindi pa siya magaling magpalipad gamit ang Wallace. Pinilit ni Seth na makawala at ipinakilala ang sarili bilang si Seth ang salamangkero. Hindi makapaniwala si Dragunov sa kung gaano kaignorante si Seth at napagtanto niya na ang balita tungkol sa kanilang mga batas ay hindi pa umabot sa labas ng kanilang teritoryo. Ipinaliwanag ni Seth na wala siyang ginagawang masama, ngunit sinabi nila sa kanya na magiging issue ito sa huli at inaresto siya. Sigurado si Seth na hindi kayang pigilan ng hawla ang kanyang mahika, ngunit nagkakamali siya. Ginawa ang hawla lalo na para sa mga salamangkero, at ipinaliwanag ni Dragunov na ikukulong si Seth sa kabisera ng 10 taon. Sinabi ni Seth na hindi ito magiging epektibo para sa kanya dahil balak niyang sirain ang Radiant. Subalit, sinasabi ng mga gwardya sa kanya na ito ay isang alamat lamang. Pinaliwanag ni Dragunov na ang pagbigkas ng salitang iyon ay isang tabo at binalaan si Seth na huwag nang magdagdag pa ng mga krimen sa kanyang listahan. Ipinakita ni Dragunov kung paano ang sumpa ni Seth kaya siya nakakagamit ng mahika at ipinadala siya sa kailaliman ng barko. Napagtanto ni Seth ang kapahamakan na kanyang nararanasan at naalala kung paano palaging sinasabi ni Alma sa kanya na itago ang kanyang mga sungay. Binalikan niya ang mga oras na binaygo niya si Alma dahil sa kanyang plano upang hanapin ang Radiant. Akala niya ay magsisimula siya sa paghahanap sa mataas na bahagi o baka sa ilalim ng lupa. Ngunit, sinabi ni Alma na magsimula siya sa isang lugar na tinatawag na Artemis dahil ito ay isang research town kung saan nagtitipon-tipon ang mga salamangkero. Hinikayat siya ni Alma na hanapin ang isang lalaki na may pangalang Yaga na isa sa pinakamalakas na salamangkero ngunit binalaan siya na iwasan ang isang dilaw na pusa. Nabigla si Seth nang makita ang isang maliit na nilalang sa kanyang hawla at isang babae na ang pangalan ay Melly sa hawla sa katabi niya. Natuwa si Seth nang malaman na galing si Melly sa Artemis at patungo siya sa kanyang isla, ang Island 21, upang kunin ang isang Nemesis. Inakala niya na ang maliit na nilalang na may pangalang Bubri ay alaga ni Melly ngunit ito ay isang kaibigan pala. Napahiwalay si Melly sa tanging tao na makakapagpatunay sa kanyang pagkakakilanlan ngunit inaasahan niyang siya ay mailigtas kapag dumating si Doc para kunin siya. Na-amaze si Melly sa mga sungay ni Seth ngunit nadismaya nang malaman na walang mahika na lumalabas mula dito. Biglang napahinto ang barko dahil kay Doc na iniisip niyang mapapahamak kung malalaman ng mga Inquisitor na may dala siyang labi ng Nemesis. Natuwa si Melly nang dumating si Doc para sa kanya, ngunit sumigaw siya na siya ay nakulong dahil sa pag-amin na kukuha siya ng labi ng Nemesis. Sinubukan ni Doc na itanggi ang pagkakakilala kay Melly pero lumitaw si Dragunov at ipinaliwanag na alam niya na may dala siyang Nemesis at pinakulong siya. Ipinakilala ni Seth ang kanyang sarili at ipinaliwanag na siya ang tumalo sa Nemesis na dala niya. Sinabi ni Doc na makakatanggap siya ng malaking gantimpala kung ang labi ay nasa magandang kondisyon ngunit wala siyang makukuha kapag ito ay nagpira-piraso. Si Doc ay natatakot na manghuli ng Nemesis sa kanyang sarili at hinahayaan lamang ang mga salamangkero na gawin ang mahirap na trabaho. Binanggit niya kung paano ang mga Nemesis ay bumabagsak tulad ng ulan ngayon. Dahil ang mga salamangkero ay may sapat ng lakas para talunin ang Nemesis.
Binibigyan ni Doc ang mga salamangkero ng papuri sa mahirap na gawain ng pagtapos sa bawat nemesis, subalit ipinaliwanag ni Seth na ang kanyang plano ay ang sirain ang Radiant sa halip. Sinabi niya na ipinangako niya ito kay Alma at nagulat si Doc nang malaman na si Seth ay estudyante ni Alma. Nais ni Seth na dalhin siya ni Doc sa Artemis nang biglang dumating si Bubri na may susi ng hawla. Gumawa sila ng paraan para makaakyat ng barko, ngunit ipinaliwanag ni Seth na kailangan muna niyang kunin ang kanyang mga gamit. Natagalan sila sa paghahanap ng kanyang mga gamit kaya nais ni Doc na umalis na lamang. Sa wakas, nakita nila ang mga gamit ni Seth pero nagulat sila nang malaman na nahuli sila ni Dragunov. Sinubukan ni Doc na sabihin na si Seth ang nagbanta sa kanya, pero sumigaw si Melly na ibalik lamang ang mga gamit ni Seth upang siya'y makapagpatuloy sa paghahanap ng Radiant. Nagulat ang lahat nang gamitin ni Seth ang kanyang Titan Punch upang atakihin ang mga gwardya at kinuha ng kanyang dalawang bagong kasama ang kanilang mga gamit. Ipinakita ni Melly ang kanyang depensibong mahika pero ito ay hindi sapat dahil sila'y napalibutan muli. Sa sobrang pagka-overwhelmed, nagsimula ng mahilo si Melly kaya sinabi ni Seth na gagawin niya ang lahat. Ngunit ikinagulat ng lahat nang utusan siya ni Melly na tumahimik at bigla niyang pinabagsak ang lahat. Pinaliwanag ni Doc na ito ay dahil sa sumpa ni Melly, kapag siya ay labis na na-stress, lubos na nagbabago ang kanyang personalidad. Inutusan ni Melly na ibalik sa kanila ang kanilang ship at napilitang patalsikin ang mga ito nang hindi sila sumunod. Hindi makapaniwala si Doc sa gaano karaming problema ang kanilang kinakaharap at sa isang paraan, nakalapit si Dragunov kay Melly. Binanggit niya kung paano hindi dapat ipakita ng mga salamangkero ang kanilang tunay na lakas at napagpasyahan niya na si Melly ay tatanggap ng matinding parusa. Natakot si Doc para sa buhay ni Melly, pero binyantaan ni Seth si Dragunov na huwag siyang sasaktan. Ang Titan Punch ni Seth ay nagdulot ng malupit na pinsala at ito ang nagbigay daan para sila'y makatakas. Pinuri ni Dragunov sila sa kanilang pagtakas at pinigilan ang kanyang sundalo na barilin sila. Ipinaliwanag niya na hindi sila makakagawa ng anumang hakbang kung sila ay makakarating sa Artemis. Higit pa rito, siya ay naintriga kung paano nakagamit si Seth ng mahika gamit ang kanyang kamay. Sa barko ni Doc, humingi ng paumanhin si Melly dahil sa kanyang pagbabago at sinabi ni Doc na iyon ang dahilan kung bakit hindi siya magiging dakilang salamangkero. Namangha si Seth sa kanyang kapangyarihan at may pagka-excited niyang tinanong si Melly na turuan siya ng ofensibong mahika. Pagkatapos, ipinaliwanag ni Doc na malapit na sila sa Artemis at naghanda si Seth para sa syudad ng mga salamangkero. Sa wakas, sila ay dumating sa Artemis kung saan namangha si Seth sa mga sasakyan ng iba pang salamangkero. Sinabi sa kanya na upang makahanap ng trabaho doon, kailangan niyang magparehistro bilang isang residente, ngunit ipinaliwanag ni Seth na nandoon lamang siya upang hanapin si Yaga. Sa hindi malamang dahilan, desperadong maging residente si Doc at sinabi sa kanila na makikita lamang siya ni Yaga kung siya ay isang residente. Pumayag si Seth at siya ay namangha sa lugar na tinatawag na Paraiso ng mga Salamangkero, isang lugar kung saan hindi kailangang magdusa ang mga salamangkero dahil lamang sa kanilang pagiging sila. Minadali sila ni Doc upang hindi sila malate sa seremonya ngunit sinabi niya pagkatapos na si Seth lamang ang kailangan pumunta. Isinama pa rin siya ni Seth dahil mukhang kilala niya si Alma at nakita natin na may isang tao na nabighani sa pagkarinig ng pangalang iyon. Dumating si Seth at ang iba sa seremonya at si Seth ay nabigla nang ipakilala ng announcer ang tagapagtatag ng Crazy Academy, isang dilaw na pusa na tinatawag na Master Lord Majesty. Ipinaliwanag ng pusa na ang mga bagong miyembro ay kikilalanin ang mga misyon kasama sila bilang kapwa salamangkero at sama-sama nilang tatanggalin ang sumpa na nagdudulot sa kanila ng hirap. Ang mga bagong miyembro ay tinawag sa entablado kung saan binigyan sila ng kontrata upang lagdaan ng punong guro. Sinubukan itong basahin ni Seth ngunit sinabi ni Master Lord Majesty na maraming benepisyo ang inaalok nito at inudyukan siyang magmadali at lagdaan ito. Natutuwa ang pusa sa kanyang paglagda habang pinalakpakan siya ng lahat, ngunit napagtanto ng mga bagong miyembro na sinisingil sila ng libo-libo dahil lamang sa paggamit ng pluma. Ang tinta ay nagkakahalaga rin ng libo-libo at ipinaliwanag ni Lord Majesty na bawat isa sa kanila ay may malaking utang sa akademya. Kailangan nilang sumali sa mga misyon bilang mga Nemesis Hunter para sa akademya upang mabayaran ang utang at pinalakpakan sila ng mga tao dahil lahat sila ay katulad nila dati. Tapos na ang seremonya at natutuwa si Doc dahil hindi na niya kailangang makita si Seth. Ngunit dumating ang isang opisyal upang ipaliwanag na kinikilala si Doc bilang guardian ni Seth at ang mga guardian ay may pantay na responsibilidad sa utang.
Pagkatapos, napagtanto ni Seth kung bakit binalaan siya ni Alma tungkol sa isang dilaw na pusa, ngunit sinabi niya na hindi naman nila kailangan sundin ang sinabi ng manlolokong pusa. Paliwanag ni Seth, hahanapin niya lang si Yaga at aalis upang hanapin ang Radiant. Ngunit sinubukang ipaliwanag ni Doc na iiwanan lamang siya ni Seth ng may utang. Nagpatuloy sila sa paghahanap kay Yaga at nakatagpo ng dalawang daanan. Hindi pinansin ni Seth si Doc at pinili ang ginto na daanan, kaya pinaliwanag ni Doc na may bayad ito. Tinanggap ni Seth ang isang tuwalya mula sa isang mabait na matandang babae upang panasan ang pawis ni Doc, ngunit sinabi ni Doc na sinisingil din siya roon. Nagpunta sila sa isang pub kung saan binalaan sila ni Doc na huwag mag-order ng kahit ano, ngunit agad umorder si Seth ng gatas. Pagkatapos, si Melly ay ininsulto dahil lamang sa pagtatanong tungkol kay Yaga, ngunit nagbago ito at sinira niya ang pub. Sa dulo ng araw, humingi ng paumanhin si Melly, hindi makapaniwala si Seth na hindi nila natagpuan si Yaga, at stressed si Doc. Nagulat si Seth nang marinig ang isang kawali na nagsalita sa kanila at lumabas ang isang maliit na lalaki mula dito, pero sinabi niya na walang siyang pangalan. Ipinaliwanag niya na maaari niyang sabihin kung nasaan si Yaga, ngunit tinanong muna si Seth tungkol sa akademya na itinayo ni Lord Majesty. Sabi ni Seth, si Majesty ay isang tuso, ngunit walang tao sa bayan na tinawag silang infected o masama ang pagtrato sa kanila. Lahat ay may bayad, ngunit masaya ang lahat. Tinanong ng lalaki kung bakit sa tingin ni Seth ay sinisingil ni Majesty ng malaking halaga. Ipinaliwanag ni Melly na ito ay para sa pananaliksik upang pagalingin ang sumpa. Sinimulan ng lalaki na ipaliwanag na hindi lahat ng pera ay para doon, ngunit naudlot ang kanilang pag-uusap dahil sa mga alarm. Sinabi ni Doc na ang Inquisition ay sumunod sa kanila doon at ngayon ay umaatake. Natutuwa ang lalaki na nandoon si Seth upang makita ito at sinabi sa kanya na masusing panoorin. Pagkatapos, nakita na dumating ang Inquisition para kay Seth, ngunit maraming salamangkero ang lumabas upang pigilan sila. Ipinapaliwanag ni Dragunov ang utos na natanggap niya na umurong at inihayag na hindi lamang sila ang may impluwensya sa bansang ito. Sinabi niyang si Master Lord Majesty ang tinutukoy niya at naiisip kung gaano karaming pera ang ginasta nito upang hadlangan sila. Dagdag pa, sinabi niya na ang mga miyembro ng 13th Sorcerer Coven ay nasa bayang iyon, at ang bawat isa sa kanila ay kayang lumaban ng 1,000 sundalo nila. Ang bayan ng Artemis ay may militar at politikal na kapangyarihan, kaya ang paglaban sa kanila ay katumbas ng pagpasok sa digmaan laban sa isang bansa. Inutos ni Dragunov sa kanila na umurong, pero iniisip niya kung gaano kawili-wili ang bata na may sungay, at nagpasya siyang ipaalam kay General Torque ang tungkol sa kanya. Namangha si Seth kung paano sila pinaalis palayo at ipinapakita ng lalaki kung ano ang kapangyarihan ng Artemis Academy at ang kanilang Majesty na nagtipon nito. Ito ang huling kanlungan para sa mga pinag-uusig na salamangkero at gagawin ni Majesty ang lahat na kinakailangan upang protektahan ito. Ipinapaliwanag ni Seth ang kanyang plano na wasakin ang Radiant, ngunit tinanong ng lalaki kung hindi ba mas makakabuluhan kung gagamitin ni Seth ang kanyang lakas upang protektahan ang Artemis, ang lugar na nagproprotekta sa mga salamangkero. Tinanggihan ni Seth ang ideya dahil ang lahat ng nasa labas ay kinakaharap pa rin ang mga panganib ng Nemesis at upang tulungan sila, kailangan nilang baguhin ang mundo mismo. Tumawa ang lalaki sa ideya ni Seth na maaari niyang baguhin ang mundo. Ngunit sinabi ni Seth na kung wala nang ibang gagawa, gagawin niya ito. Iniisip ni Seth na dadalhin siya ng lalaki kay Yaga, ngunit inihayag ng lalaki na siya ay si Yaga, isang miyembro ng 13th Sorcerer Coven. Sa ibang lugar, nagulat si General Torque na may nakatakas kay Dragunov. Humingi ng paumanhin si Dragunov, ngunit nais lamang ni Torque na tiyakin na talagang nakita ni Dragunov ang bata na may sungay na gumagamit ng mahika gamit ang kanyang mga kamay lamang. Gusto ni Torque na bantayan ang syudad at ipaalam sa kanya ang susunod na pagkakita sa bata na may sungay. Dumating ang isa pang miyembro at nabigla nang marinig tungkol sa batang gumagamit ng mahika nang walang gamit. Ipinapakita ni Torque na sila ay lubos na nauunawan ang panganib na dala nito at nagpasya na dapat niyang mahuli sa anumang halaga. Pagkalipas ng ilang oras, bigla ang pumasok si Seth sa tea party ni Melly at pinilit na turuan siya ng mahika, kaya naitanong niya kung bakit. Inisip ni Seth ang kanilang pag-uusap ni Yaga at kung paano itinuring lamang siyang mag-aaral. Tinanong niya si Yaga kung nasaan ang Radiant, ngunit winasak lamang ni Yaga ang sulat mula kay Alma na nagpapaliwanag kung sino si Seth. Sinabi ni Yaga na wala siyang maibibigay sa isang nilalang na walang lakas, at kung gusto niyang turuan siya, kailangan niyang ipakita sa kanya na siya ay may sapat na lakas para dito.
Hindi natuwa si Yaga sa kanyang Titan Punch dahil tinipon lamang niya ang Fantasia sa kanyang kamao at sinabi sa kanyang matuto muna ng basic magic. Nagmamakaawa si Seth kay Melly na turuan siya, ngunit hindi niya magawa dahil maaari lamang siyang gumamit ng offensive magic kapag nagbago ang kanyang personalidad. Nais ni Seth na ituro sa kanya kung paano magtipon ng Fantasia ngunit hindi niya alam kung paano ito ituro. Nagpasya siyang matuto mag-isa ngunit may ideya si Melly. Nakita nila si Doc na may daladalang mga rosas para sa kanyang minamahal na si Miss Melba. Nagtatrabaho si Miss Melba sa isang cafe at nang mapatitig siya kay Miss Melba ay hinampas siya ng ama nito. Kinailangan ipaliwanag ni Melly na ang puppet sa kamay ni Melba ay ang kanyang ama. Itinapon ng ama ang mga rosas ni Doc, pinaliwanag ni Melly na siya ay isang magaling na kusinero at napakabuting ama. Humingi ng paumanhin si Melba sa pag-uugali ng kanyang ama pero ipinaliwanag ni Melly na ito ay nangyayari kay Doc palagi. Nag-enjoy sila sa pagkain at ipinaliwanag ni Seth na nandito siya upang hanapin ang Radiant. Naisip ni Doc kung gaano kawalang katino si Seth at kaagad siyang nairita ng handgun ni Melba si Seth sa kanyang tapang. Ipinaliwanag ni Seth na kailangan niyang matuto muna ng mahika at sinabi ni Melly na inaakala niya na matutulungan siya ni Doc dahil siya ay isang mananaliksik. Nagreklamo si Doc sa kung gaano kasama si Seth sa paghingi ng tulong matapos ang lahat ng masasamang ginawa nito sa kanya. Subalit, binago niya kaagad ang kanyang isip nang ipakita ni Melba kung gaano ito kahanga-hanga kung tutulungan niya si Seth. Agad na nagpasya si Doc na tumulong at sinabi na sa tulong niya, mas madali ang paggamit ng mahika kaysa sa pagprito ng itlog. Nagulat si Doc nang makita na mas maraming papuri ang natanggap ni Seth mula kay Melba ngunit hindi makayanan ni Seth ang lasa ng roast beef flavored tea ni Melba. Nagkunwari si Doc na gusto ito at binigyan siya ng marami pa. Ginamit ni Doc ang pagsasanay ni Seth bilang dahilan upang makaalis sila roon. Mainit ang ulo, ipinaliwanag ni Doc na tutulong siya dahil ipinangako niya pero sinabi niyang hindi siya hahawak ng Fantasia at tutulong lamang sa pagbabasa ng mga grimoire. Nais matutunan ni Seth ang salamangka na meteor drops at itinuro sa kanya ni Doc kung paano isipin ang mahika na nais niyang gawin. Sumigaw si Seth ng incantation ngunit hindi ito gumana. Maraming beses siyang sumubok ngunit palaging bigo. Sinabi sa kanya ni Doc na kailangan ng higit pang tapang upang gawin ito. Sinubukan ito muli ni Seth at bumuo ng mahika sa kanyang mga kamao, naglabas siya ng isa pang Titan Punch na nagpalipad kay Doc. Pagkatapos, patuloy na humihingi ng paumanhin si Seth ngunit ayaw nang tumulong ni Doc. Desperadong naghanap ng paraan si Melly kung paano matulungan si Seth sa pagsasanay at namangha ang iba nang sabihin niyang palolikasan niya ang mahika sa katawan ni Seth upang siguruhing matatandaan niya ito. Nagbago ang kanyang personalidad at ginamit ang meteor drops upang umatake. Napilitan si Doc na protektahan si Melba ngunit muli siyang pinalipad. Sinundan ni Melly si Seth habang ayaw niyang labanan ito, ngunit sinabi niya sa kanya na iyon ang dahilan kung bakit siya mahina. Ang kanyang sumunod na pag-atake ay nagpalipad kay Seth at nakita natin na nabutas ang kanyang guantes. Ang malakas na atake ni Melly ay halos magpabagsak ng mga debris sa kanya kaya sinubukan siyang iligtas ni Seth. Gayunpaman, napagtanto niya na hindi sapat ang kanyang Titan Punch upang umabot sa tamang panahon at nanalangin na gumana ang meteor drops sa pagkakataong ito. Isinisigaw niya ito ng malakas at namangha ang lahat ng gumana ang salamangka at nailigtas niya si Melly. Si Seth ay labis na nasa sabik at nakikita natin na tila masaya si Melly na baliw sa kabila ng pagbalik niya sa kanyang normal na sarili. Si Melly ay nahihiya para sa lahat ng pinsala at nag-aalala na baka hindi na gustong makipag-usap sa kanya ni Seth. Ngunit ipinapakita ni Seth na hindi niya matutunan kung paano gamitin ang salamangka kung wala si Melly. Hindi pa rin perpekto ang lahat dahil tila nawala na naman si Doc. Mamaya, ipinakita ni Seth kay Yaga ang kanyang salamangka. Sabi ni Yaga ang kanyang Fantasia ay may kakulangan ngunit ipinaliwanag okay na rin. Iniisip ni Seth na maaari na siyang pumunta sa Radiant ngayon pero pinigilan siya ni Yaga. Ipinapaliwanag ni Yaga na marami sa pinakamahusay na salamangkero sa mundo ay matagal nang sumubok pumunta doon pero walang nagtagumpay. Kailangan maging first class na salamangkero si Seth kung nais niyang makarating doon at hinihiling niya kay Yaga na tanggapin siya bilang apprentice. Pumayag si Yaga ngunit sinubak muna siya sa pamamagitan ng Cauldron Crash Attack. Ayon sa inaasahan ni Yaga, si Seth ay napigilan ito at sinabi sa kanya ni Yaga na kailangan niyang matutunan na kontrolin ang higit pa sa mga iyon gamit ang kanyang mahihina na kamay. Binabalaan siya ni Yaga na mahigpit ang kanyang pagsasanay ngunit masugid na tinanggap ito ni Seth.
Mamaya, inistorbo ni Seth ang tea party ni Melly muli at humiling na manatili sa kanyang bahay. Natulog siya sa parke ngunit ipinaliwanag ni Doc na may bayad din iyon at kailangan niyang maghanap ng isang lugar na matutulugan. Masayang inanyayahan ni Melly si Seth na manatili sa isa sa kanyang mga bakanteng kwarto ngunit nahiya siya nang kailangan niyang ipaalam sa kanya na ang mga bisita sa kanyang tea party ay mga manika lamang. Salamat sa panunood ng part 2, at paki-like na rin. Maraming salamat!